Good morning. Hallelujah. Just sharing a thought for today. And let us pray first. Lord, thank you for this day. Thank you that you are teaching us ways, Lord God. Hallelujah. Na para malakaran po namin. Truly, Lord God, that your word is amazing. And Lord, hallelujah. Every word of yours are worthy. Hallelujah. Every word of yours, Lord God, brings life. We just thank you and bless us as we study your word, Father. Holy Spirit, be with us. Thank you for cleansing us. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pasok pa tayo sa morning. Nakahabol pa po. Glory to God. Kasi kaninang umaga, medyo may pinuntahan lang po. Glory to God. Nung basahin ko po yung verse, kung ano yung unang papasok sa ating isip, kung para saan ba yung verse na to. Ano ba ang tinutukoy ng salita ng Diyos dito sa verse na to. Okay, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each one should give what he has decided in his heart to give, not out of regret or compulsions, for God loves a cheerful giver. Ngayon, tignan din naman po natin doon sa aklat ng sandali, nasaan na ba yun? Doon po sa sandali. 2 Corinthians chapter 9 verses 8 and 9. Tingnan po natin na 2 Corinthians Okay, ito na lang. Second Corinthians chapter 9. Chapter 9 verses 8 and 9. Ito po yung sinasabi. And God is able to make all grace abound to you, that always having all sufficiency in everything, you may have abundance in every good deed. As it is written, He scattered abroad, and He gave to the poor. His righteousness abides forever. Amen. Pag narinig nyo po yun, anong text, anong theme ang naiisip natin? Siyempre, napakabilis po. It is all about giving. Amen. Naiisip natin, tungkol sa tithes ito, tungkol sa offering ito. Yes, it is. Maraming ganon. Mostly, no, halos lahat ay ganon po. Pero, as I meditate on this, habang ito ay aking binubulay-bulay at habang ito ay aking inaaral, pinakita rin sa akin ng Panginoong Hesukristo na hindi lang po pala sa pera. It's not about penny. This is not all about money or whatsoever na may kinalaman sa material na bagay. It's not about money and material things lang po ang verse na ito. Habang binubulay-bulay ko po ito. Amen. This is speak of the need to give not only money but also our time and availability for His glory and for His kingdom. Yan. Kailangan yung pagbibigay natin din pala ng oras at panahon para sa kapurihan ng Panginoon at para sa kanyang kaharian. Amen. Time. Do we have time? Are we setting a time or do we have time? Yan po. Para sa kapurihan ng Panginoon. For the glory of God. Pagkatapos, effort. Yan.
Do we extend enough effort? Nagbibigay pa tayo ng effort para sa gawain ng Diyos at para sa mga kapwa nating Kristiyano. Nabibigyan ba talaga natin sila ng pansin? Amen. Tapos, application and action. Ginagawa po ba natin ito? Hallelujah. Sino pa ang gagamitin ng Panginoon? Whom else would God be using? Siyempre, tayo ang gagamitin niya. Tayo na nakaranas ng kanyang pagmamahal, ng kanyang katapatan, at nararanasan siya araw-araw sa ating buhay. Kaya, mayroon tayong isi-share. We have something to share. Mayroon tayong ibibigay. Kung ano yung ginawa ni Jesus sa atin at kung ano yung nararanasan nating araw-araw. We have a story to tell. Mayroon tayong ipagsasabi sa mga tao. Amen. Every good thing comes from above. Nandun po yun sa James chapter 1 verse 17. Sa 2 Corinthians 9:8 na binasa natin kanina, God is able to make all grace abound to you. So that in all things, at all times, having all that you need, you will be abound in every good works. So, yung every good works na yon ay manganganak din ng isang good works. Yan. So, yung pagbibigay pala na binabanggit dito ay hindi lang sa pera, hindi lang po sa mga material na bagay, kundi yung tayo po mismo. Pwede tayong maging generous sa ating oras, sa ating panahon, sa ating pagpapatotoo, sa ating paggawa, sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. At sa mga bagay-bagay na kinalulugdan ng Panginoon. Amen. Dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa ating pangangailangan. God's grace enable us to receive the anointing that empowers us to do His word. Ang biyaya po ng Diyos ang makapagyayari sa atin para tanggapin ang kapangyarihan ng Diyos para magawa natin yung mga bagay-bagay na beyond our ability. Amen. Grace is the empowering presence, enable believers to perform God's work. It's unmerited favor. Grace is seen as the supernatural power that perfect the soul. The soul. Yan. Sorry po yung Ilocano ko minsan nadudulas at ang tigas-tigas. Sandali. Pahinga. Relax yung bibig. Ang tigas po ng Ilocano. Okay. Grace. Yan. Grace is sin po na nakita, hindi sin na kasalanan. Grace is seen as the supernatural power that perfect the soul. Totoo naman po. Yun yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin para yung soul natin, para yung mga isip natin na hindi nakaayon sa salita ng Panginoon, na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos ay nagiging maayos. Amen. Ano naman tong anointing na ito? Anointing, it is the active manifestation that provides the strength, guidance, and capability to accomplish tasks beyond human ability. Yun po yung anointing. It is not about human might, but about being equipped by the Holy Spirit to fulfill God's will. Specific empowerment that gives the power and ability to function, making the ordinary supernatural to fulfill a divine purpose or a divine call. Yan. Yun po yung anointing. At yung biyaya ng Panginoong Hesukristo. Magkasama po yan. Para nang sa ganon, maganap ang kalooban ng Panginoong Hesukristo. Amen. Example, kanina, nagtanong po ako, kung pag narinig ninyo yung 2 Corinthians 9:7, ano kaagad yung naiisip ninyo? Kasi sabi doon, God loves a cheerful giver. So, kailangan magbigay tayo na walang, yung bang hindi masama sa kalooban. Magbigay tayo kung ano ang dinidikta ng ating puso.
No? Pagkatapos sabi din doon sa verse 9 ng 2 Corinthians, ay verse 8 and 9. Sabi sa verse 9, so that you will be abound in every good works. Yan. Pag naisip natin ito, talagang pumapasok sa isip natin na tithes and offering. At marami, ito talaga yung yung bang nagiging text para sa tithes and offering. Pero habang ito ay aking pinag-aaralan, hindi lang po pala tungkol sa pera. Ano po yung mga halimbawa na pwedeng mahirap sa ating ibigay sa isang tao? Mahirap nating ibigay. Isa, oras. No? Mahirap tayong magbigay ng oras sa ating kapwa. Lalo na kung alam natin na yung pakinabang hindi namang ganun doon sa makakapag-satisfy sa atin. Mahirap tayong magbigay ng oras. Kaya nga kung minsan, yung bang sagot sa atin sige, titignan ko. Amen. Sa bagay, maganda rin naman yung mga ganong sagot. Kasi, sandali po alisin ko lang po itong Kasi syempre, lalo na kung mayroon kang trabaho at hindi mo hawak ang oras mo. Pero hindi lang po sa trabaho at maraming bagay ay tayo nakakasagot ng sige, titignan ko lang. Yung mga ganun po. Oras. Isa pang ito yung mahirap po. It is hard to forgive, to accept someone that brought you and caused you pain and heartbreaks. So, sa pagpapatawad, pwede tayong magbigay ng kapatawaran na may kagalakan sa puso. Nang ibig sabihin po ay forgive generously. Amen. It's hard to forgive, to accept someone that brought and caused you pain and heartbreaks. The grace of God is the supernatural power that provides the strength, guidance, and capability to accomplish every will of God in every specific situations to where it is needed, that are beyond human ability. Naalala ko yung patutuo ng isa kong kaibigan na sabi niya yung kanyang magulang ay pinatay. At talaga namang nagsumikap siya para balang araw ay mapunta siya sa sitwasyon sa trabaho na kung saan ay madali niyang maisakatuparan ang kanyang paghihiganti. Pero, dahil sa biyaya ng Diyos, ay nagawan niyang patawarin. Kasi kung sa sarili lang niya, hindi niya yun magagawang magpatawad. Kaya, ang biyaya ng Diyos, para magkaroon tayo ng cheerfulness sa pagpapatawad at pag-let go, ang kailangan lang po pala doon ay ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Dahil tayo, hindi po natin yun magagawa talaga. Amen. Hallelujah. Kaya, hindi lang po pala sa pera nangungusap ang pagiging cheerful giver, kundi sa bawat sitwasyon na may kinalaman ng ating kabuuang pagkatao. Amen. Hallelujah, lalo na yung pagpapatawad, pag-let go, pagtanggap. Napakahirap po ng mga tatlong yun, pero kailangan nating gawin. Kailangan nating gawin para nang sa ganun, ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang kikilos sa ating mga buhay. Pag narinig natin ang verse na ito, cheerful giving, wag lang po yung pera ang ating maisip. Nawa, wag lang pera ang ating maisip. Kung di maisip natin ang bawat kalooban ng Diyos na ating nilalakaran at ipinamumuhay. Dahil ang lahat ng yan ay may kinalaman sa ating buong pagkatao. Amen. Kaya magbigay po tayo. Actually po, alam nyo,
Mayroon akong outline dyan nakasulat sa nakasulat dyan sa aking notepad. Kaya lang nabura. Kaya din dito nilagay ko na lang siya dito. Nilagay ko na lang siya dito. Ayan. Kaya binasa ko na lang po. Salamat po sa nagbigay nito at masayang masaya po ako dito. Amen. Hallelujah. Being generous and a cheerful giver doesn't only talk about money, but it also concerns our whole being. Cheerful giver is someone whose entire life is characterized by an open-handed and benevolent spirit, not limited to just one form of contribution. Time given to others is priceless. Amen. Baka mayroon po tayong kaibigan na nangangailangan sa atin. Mayroon tayong kapatiran na kailangan ang presensya natin. Bagamat sila ay naturuan na ng pag-ibig ng Diyos, kaya lang kung minsan iba rin yung nadadalaw sila, iba rin yung napupuntahan sila, iba rin yung nandoon tayo para sa kanila. Kaya ang oras na ibinibigay natin sa mga kapatirang nating nangangailangan, sa mga taong nangangailangan, hallelujah, yung oras na yun po walang katumbas na bayad. Amen. May naalala po ako na kapatiran na talagang gustong-gusto kong puntahan. At pag tunay nga na walang katumbas na pera ang ating oras na inilalaan natin para abutin ang ating mga kapatid, ating kapatid kay Kristo. Maging sa mga hindi mananampalataya, maging sa mga unbeliever, yung oras na ilalaan natin sa kanila, yan po ay considered na nakapaloob din sa verse na ito. Kagaya ng may mga pagkakataon na kailangan mong pumunta ng ibang lugar para abutin ang isang pamilya, na kung saan kailangan mong magkaroon ng sapat na pamasahe o may konti kang pangkain, pero pupuntahan mo. Yung oras po na ibinibigay natin para sa gawain ng Panginoon at para sa mga mahal na nilalang ng Diyos, hindi po yun mawawalang halaga. Hindi po yun mababaliwala. Lahat po yan counted sa Panginoong Hesukristo. Napakahalaga po ng oras. Kaya maging generous din po tayo sa ating mga oras. Kung kailangan nating puntahan ang isang kapatid, kung kailangan nating puntahan ang isang nilalang ng Panginoon na nangangailangan ng ating pagkalinga. Ang pagkalinga hindi lang naman po sa pera yan Pwedeng nandyan ka, makita ka nila, dinalaw sila. Napakalaking pagkalinga po yan na mararamdaman nila na sa mga sitwasyon nila, hindi sila nag-iisa. Sa laban ng buhay nila, mayroong nakatayo para sa kanila. Napakahalaga po yan. Napakahalaga. Dahil ang isang kaluluwa, ang isang tao na nandun sa sitwasyong nahihirapan o may pinagdaraanan po siya, alam natin kayang-kaya siyang aliwin ng Panginoong Hesukristo. At alam din natin na gagamit at gagamit ng Diyos ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga anak para puntahan at aliwin yung mga nararapat nating abutin. Huwag po tayong maging madamot. Huwag nating tignan kung ano yung magagawa ng ibibigay nating oras para sa ating kapwa. Kasi yung iba ang bayaran per ora di ba? Oo. Yung iba naman sayang ang oras na na mga customer o mga yung kikitain, yung ganon.
Pero, pag once na nag-alay tayo ng oras para sa ating kapwa, iyan po ay hindi matutumbasan ng pera. Kaya, ang cheerful giving po, hindi lang sa amount ng money, hindi lang talaga sa pera, maliit man ito o malaki. Yung presence po natin, yung kabuuan natin. Amen. Hallelujah. Yung effort. Talagang nag-i-extend ba tayo ng effort? Kung minsan yung pag-i-extend natin ng effort, mahirap yun eh. Kasi makikipagpaligsahan ng ating utak, ang ating mga sariling kaalaman, ang ating, yung nagre-reason out, ang ating kaisipan para sa kalooban ng Panginoon. Naghahanap siya ng way out sa pamamagitan ng paglalatag ng akala natin magaganda rin na kaparaanan. Pero hindi. Sa anong sitwasyon? Nagbibigay ba tayo ng effort? Hallelujah. O nasa sa isip na lang natin. Hindi bali, my thoughts are with you. You're in, ikaw ay nasa aking mga panalangin. Pero kaya naman puntahan. Ano ang ginawa natin? Paano tayo gumawa? At sino ang gagamitin ng Panginoon? Siyempre tayo rin na nakaranas ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pag-aaruga, ng kanyang pagmamalasakit. Tayo na nakaka-experience sa katapatan ng Diyos. Tayo na nakaramdam ng kanyang pag-ibig. Tayo rin po ang gagamitin ng Panginoon para sa ating kapwa. Malay natin yung taong hindi natin mapatawad, tayo rin pala ang daan para siya ay makakilala sa Panginoong Hesukristo. So, kahit na sa pagpapatawad, we must give it cheerfully. We must forgive cheerfully. Hindi yung pinatawad na kita, pero hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Alam nyo mga kaibigan, kung talagang nakapagpatawad na kayo, makakalimutan mo yung ginawa nila. Oo. Yung iba, nakakalimutan mo nang may nagawa sila. Yung iba naman, hindi mo makakalimutan na may nangyaring hindi maganda, pero yung detalye, hindi mo na makalimutan mo na. At kung naalala mo, wala na yung sakit at pangamba. Amen. Hallelujah. So, ang kabuuan po ng mensahe ng Panginoong Hesus, yung cheerful giving, give cheerfully, forgive cheerfully, accept cheerfully. Amen. Let go cheerfully. At gumawa ng may kagalakan sa Panginoong Hesukristo. Kasi sabi nga rin niya sa kanyang salita, gumawa kayo na hindi sa tao ninyo ginagawa, kundi sa Diyos ninyo ginagawa. Naalala ko yung kwento sa Bible na, Lord, kailan ka namin pinakain, kailan ka namin binisita. Ang sabi ng Panginoon, siya ay nabibisita natin at napapakain natin sa panahon na ginagawa natin sa ating kapwa ang mga bagay-bagay na kanyang kalooban. Purihin ng Diyos. So, mayroon po tayong may ibabahagi. Mayroon po tayong maiaabot. Mayroon po tayong maibibigay. Hindi lang pera. Amen. Hallelujah.
Kung ikaw kaibigan, kapatid, gustong-gusto mong magbigay sa Panginoong Jesucristo, o gustong-gusto mong umabot, gustong-gusto mong magamit ka ng Panginoon, pero wala ka sa kakayahan na makapag-abot ka financially or anything na may kinalaman sa pera, pero kung mayroon kang Diyos, naranasan mo yung pag-ibig ni Kristo, binigyan ka ng kaalaman ng Panginoong Hesus, mayroon kang maibabahagi, mayroon kang maibibigay, mayroon kang maiaabot, at gawin mo ito na may kagalakan sa iyong puso. Gawin ito sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ng ginagawa natin, kita ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin, kikilalanin ng Panginoon. Basta gawin natin ito na may kalinisan ng puso. Yung purong-puro yung ating puso, na ginagawa natin ito para hindi tayo yung ma-acknowledge, para hindi tayo yung maitaas, hindi tayo yung makilala, kundi ginagawa natin yung mga bagay na ginagawa natin kasi gusto nating ipagsabi, gusto nating iparamdam sa tao na mahal sila ng Panginoong Jesucristo, na may pag-asa sa Panginoong Jesucristo, na sa Panginoon, hallelujah, ang kaganapan ng buhay. Gagamitin ka ng Panginoon. Sa kabila ng iyong kawalan, gagamitin ka ng Panginoong Jesucristo. Higit at sobra sa pera, ang presensya ng Diyos ay walang katumbas. Dahil ito ay katugunan ng lahat ng pangangailangan ng tao. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. All actions are noticed by God and hold value in His sight. Lahat ng ginagawa natin sa ating kapwa, lahat ng pagdalaw natin sa mga taong alam nating wala naman silang magagawa sa ating pabalik na pabor. Sa mga taong alam natin walang kakayahang magbalik sa atin ng pabor, yun po pala yung tamang word doon. Walang kakayahang magbalik sa atin ng pabor. Ginagawa natin dahil alam natin na mahal ng Panginoon ang tao. Lahat po yan mahalaga sa mata ng Diyos. Lahat po yan nagbibigay ng ngiti, nagbibigay ng tuwa, nagbibigay ng kagalakan sa puso ng ating Panginoong Jesucristo. Let us give cheerfully. Magbigay po tayo ng buong puso at ng buong kagalakan. Ano yung meron ka? Gagamitin ng Panginoon yan. At kung sakaling ikaw naman ay may kakayahan financially, hallelujah, pwede mo ring tulungan ang mga kapatid na may kahirapan ng buhay. O pwede mo ring tulungan ang misyon para yung mga kailangang puntahan ay mapuntahan ng mga manggagawa ni Kristo na walang sapat na kakayahan. Napakasimple lang po ang verse na to. Babasahin ko po yung nabura kong basahin ko. God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Muli,
Basahin ko. Each one shall give what he has decided in his heart to give, not out of regret or compulsions, for God loves a cheerful giver. Note, this speaks of the need to give, not only money, but also our time and availability for His glory and His kingdom. Number 1, time. Do we have time? Number 2, effort. Did you extend enough effort? Number 3, application and action. Did you do it? Whom else would God be using? It's us, His children, who experience His love and faithfulness daily. We have something to share. What God has done for us. What are we experiencing daily? Kung ano yung na-experience natin. Note, every good things come from above. Sa James 1:17. 2 Corinthians 9:8 and 9. God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good works. Ang pagdalaw sa may sakit, that is good works. Ang pagpunta sa kapatid na namimighati, that is good works. Ang puntahan ng kapatid na nanghihina, that is good works. Ang tulungan ng kapatid, ang kaibigan, that is good works. Sabi dito, that you will abound in every good works. Amen. God's grace enable us to receive the anointing that empower us to do His works. Grace is the empowering presence. It is the anointing. Enable believers to perform God's work. It is unmerited favor. It is favor from God. Grace is seen as the supernatural natural power that perfects the soul. Anointing is the active manifestation that provide and strengthen. Ulitin ko po. Anointing, it is the active manifestation that provide the strength, guidance, and capability to accomplish tasks beyond human ability. It is not about human might, but about being equipped by the Holy Spirit to fulfill God's will. A specific empowerment that gives the power and ability to function, making the ordinary supernatural to fulfill a divine purpose and a call. Example, it's hard to forgive. It's hard to accept someone that brought and caused you pain and heartbreaks. The grace of God is the supernatural power that provides the strength, guidance, and capability to accomplish every will of God in every specific situations to where it is needed, that are beyond human ability. Hindi natin kayang magpatawad, hindi natin kaya, marami tayong hindi kaya, maraming dapat binabata sa ating sarili, sa ating katawan, ang tamad nating lumabas, ang tamad-tamad natin, marami tayong ginagawa, wala tayong oras, wala tayong kakayahan, marami po. Pero ang biyaya ng Diyos, ang siyang tutulong sa atin, para magawa yung mga nararapat gawin. Amen. Hallelujah. Being generous and a cheerful giver doesn't only talk about money, but it also concerns our whole being. Cheerful giver is someone whose entire life is characterized by an open-handed and benevolent spirit, not limited to just one form of contribution.
not limited to just one form of contribution. Hindi lang sa pagbibigay ng salapi, hindi lang sa pagbibigay ng tithes and offering, kung nandyan din na pwede siya sa ibang bagay. Pwede siyang pumunta sa mga dapat na puntahan, pwede siyang dumalaw, pwede siyang pumunta para abutin kung sino yung nanghihina, pwede siyang pumunta para palakasin yung nanghihinang kapatid. Yung time given to others is priceless. Every effort put forth are counted. All actions are noticed by God and hold value in His sight. Amen. Purihin ang Diyos. So, ano yung pwede po nating ibigay sa ating kapwa? Magkaroon lang po tayo ng maging sensitibo po tayo sa banal na Espiritu Santo, kung saan niya po tayo nililid. If the Holy Spirit is leading us to go to someone, or the Holy Spirit is leading us to help someone, hallelujah. At pag nagawa natin yon, hindi po tayo yung dapat na maitaas, kundi para sa atin na isang kasiyahan, isang kagalakan, isang oportunidad, isang pagkakataon na magamit ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Lord, ang pagbibigay po pala namin na hindi lang po sa pera, kundi dapat maging cheerful din kami, maging generous din kami, Panginoon, in all area of life, Lord God. Maging generous kami to help the poor, maging generous kami, Lord, to reach someone, maging generous kami, generous to forgive, maging generous kami, Lord, sa pagtanggap, maging generous kami sa pag-let go ng mga bagay-bagay na hindi nakakatulong po sa aming paglago, at ito ay nakakapinsala sa relasyon namin sa iyo, at hindi nakakalugod sa iyong harapan. O Lord Jesus, ipaunawa mo sa amin, ipaunawa mo sa bawat anak mo, O Diyos, what generosity really is, what generosity is all about. Lord, maraming salamat po. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Father God, in Jesus' name, we declare and decree that Jesus Christ is Lord over us. Not our will, not our ways, Lord God, but your will be done, your kingdom come sa buhay namin. Lord, maraming salamat po. Make us a servant, Lord God. Hallelujah, na sumusunod kung ano yung mga nililid mo po sa amin. Use us mightily, Lord God, sa earth na ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen and amen. Purihin ko ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Maraming salamat po muli sa pagsama po sa akin. At pagpatuloy lang po nating bulay-bulayin na yung pagbibigay po pala ay na binabanggit doon. Bagamat yan ay mostly used sa mga tithes and offering, yung sinabi, you will abound in every good works, kasama na rin po doon yung ating kabuuan, yung ating total man, spirit, soul, and body. Good morning at hanggang bukas po muli. Magandang araw.